yung living by the Spirit, pamumuhay ayon sa Espiritu. Sinasabi niya sa banal na kasulatan, Romans 8 verse 9, you however are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to the Christ, to our Lord Jesus Christ. So ito yung ating pagninilay-nilayan, yung pamumuhay ayon sa spiritual na pamumuhay. Kaya nga ito yung sinasabi na isipin na pumasok sa isang masikip na parte at may sumingaw. Hindi ko alam kung ikaw ay isang superhuman at tumugon ka. Nasa akin ang banal na espiritu, parang may panloob na superhero. Kaya nga ito yung walang kapangyarihan lang na naglalakad ng may lakas ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. So kaya kapag tayo may banal na Espiritu Santo ng Diyos, tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga ito'y sinasabi na, ito'y nagsasabi sa atin na ang banal na Espiritu ay naninirahan sa loob natin, ay hindi nakatali sa makalamang pagnanasa. Ngunit ngayon ay nasa kaharian na tayo ng Espiritu. You belong to Christ. So ito yung sinasabi na tayo'y nasa pagmamay-ari tayo ng Diyos or nasasakupan tayo ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Panginoon Kristo ay nananahan sa loob natin, nananahan sa atin, tayo ay pag-aari ng Diyos. So ibig sabihin, ito yung nananahan sa iyo, nangangahulugan na ikaw ay Kanya at siya'y sa iyo. Ang relasyon na ito ay hindi lamang tungkol sa riyon, kundi sa isang mga ritual. Ito'y tungkol sa pagbabago mula sa loob palabas. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na tinuturo sa bawat isa sa atin na sinasabi na binagbago niya tayo mula loob palabas. So kaya nga't ito yung mga pangunguna ng banal na Espiritu Santo na nangangahulugan na ikaw ay nasa isang relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi ka lamang sumusunod sa isang buhay na mga patakaran, ngunit sinusunod mo ito. Sinusunod ng isang tao, ikaw, ako, tayong lahat, sinusunod ang Diyos dahil tayo'y binigyan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu na tayo ay makasunod. Kaya yung life and the Spirit versus life and the flesh. So, ibig sabihin, buhay sa spiritual kumpara sa buhay sa katawang tao. So, kaya nga ito'y sinasabi na to live in the flesh means to be controlled by selfish desire and sin. But to live in the Spirit means to be empowered to say no to sin, and yes to God's will. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan ng ibig sabihin na dapat mamuhay tayo sa laman ay kontrolin ang makasariling pagnanasa. So habang tayo ay namumuhay ayon sa sanlibutan, dapat kontrolin natin yung makasalanang pagnanasa. At tayo mamuhay lamang sa espiritual na nangangahulugan ng pagkakaroon ng kapangyarihan na tumanggi sa kasalanan at oo sa kalooban ng Diyos. So kaya nga ano yung dapat nating tandaan na aral? So ipinapakita nito ang ating buhay spiritual na kaharian. Kung ikaw ay nasa laman, makikita mo ang katibayan ng makasariling pamumuhay. Ngunit kung ikaw ay nasa espiritu, makikita mo ang bunga ng pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kahinanuhan, self-control at higit pa. So ito makikita sa atin ang katangian ng banal na espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya kapag tayo namumuhay ayon sa espiritual. Kaya kapag namumuhay sa makasariling pamumuhay, yan ang katibayan na namumuhay ka ayon sa laman. Kaya nga't ito yung empowered for victory. Ito yung banal na espiritu na nabubuhay sa loob natin ay pinagmumula ng kapangyarihan na nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng matagumpay, madaig ang mga pakikipagbaka, tukso at kasalanan. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na maiiwasan natin ang tukso, maiiwasan natin ang kasalanan. Sapagkat ang banal na espiritu ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang makayanan ang mga hamon ng buhay. Hindi ka nag-iisa. At hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas.